Guys, nandito kami ngayon sa isa sa pinakasikat na stream dito sa Seoul, Cheonggyecheon Stream. Sorry, hindi ko alam talaga paano siya pronounce. Pero ito, ano siya, beautifully renovated na waterways dito sa Seoul. Ano siya, 10.9 kilometer yung haba nito. At itong waterway na to ay dumadaloy hanggang sa downtown Seoul. So maraming mga turista pumupunta dito. Tsaka minsan may mga major events na ginagawa rin dito. Mas maganda to lalo na kapag gabi kasi talagang yung mga lightings nila maganda, sobrang ganda dito. And then, pwede mong ilublob yung paa mo dito. Saka marami talagang pumupunta dito ng mga turista para mag-relax. Pakita ko sa inyo. Ibig sabihin malinis yung ano nila, malinis yung tubig nila. Oh yeah. Kenshin, Come on. ano kaya mo man? Uy, baka mahulog. Kenshin, balikan mo This is si my Lola. life. This is the middle of the sea. Yeah. Wake up, see the sunlight shining on my face. Another day, another dream. Perfect place to sa mga kapag masyadong mainit yung panahon. Itampisaw ka dito, yung paa mo, itampisaw mo dito. Pero syempre, hindi ka pwedeng maligo dito, bawal. Saka perfect ang punta mo dito kapag gabi. Kasi maliwanag tong buong stream na to. Saka may mga instances na may open library sila dito sa stream na to. May mga libro dito na basta may mga libro dito, ginagawa nilang library. May mga tao dito nagbabasa. Parang pampalipas oras. Dahil maganda yung nature. Kaya kapag nandito kayo sa Seoul, huwag niyong palalampasin tong stream na to. Turn up the music, come and sing with me. A melody, I'm feeling alive. No matter where I go. Hello guys, nandito na tayo ngayon. Nakababa din paa natin dito sa stream. Dahil mainit yung panahon, sobrang sarap sa pakiramdam yung paa mo nakalublob sa tubig. Kasi malamig-lamig naman yung tubig kaya nakaka-refresh. Pakita ko sa inyo itong lugar na to. Itaas mo yung pants mo para hindi mabasa. Ba't ka kasi nag-pants? Dapat nag-shorts ka. Every new day, I find my way, making memories that will never fade. Ooh, let the rhythm take me away. Ang maganda dito, may mga isda sa stream. Saka ang lalaki. Ang tataba. Breaking free. This is who I was born to be. I'm here to see. This is my life. I'm gonna chase my dreams and reach for the sky. With my guitar in my hands and a song in my soul, I'll keep moving forward, never letting go. Never letting go. Guys, tapos na kami sa stream. So, balik kami Myeongdong para mag-dinner. Hindi pa kami nagla-lunch. Kaya lahat kami nagutom. So, ito yung tsura ng Myeongdong kapag maliwanag pa. Sobrang daming tao. Everyday, marami talagang tao. Ang sarap kasi mag-shopping dito. Kaya kapag pupunta kayo dito, huwag nyo talagang kakalimutan pumunta ng Myeongdong. From high-tech Google Map to manual map. Ba't ba kasi yun ang ginagamit nyo? Ito may masarap na pagkain. Oh.
Kaya lang, doon pa tayo sa dulo. Doon sa dulo yung hinahanap na kainan ng kapatid ko. Ano, nahanap niyo na ba sa mapa? Ito na yun, ito na ba? Ano, ito na ba? Ito may kainan dito. Korea Local Food Restaurant. Mukhang fancy restaurant. Hanggang ngayon, kapatid ko di pa rin matuntun saan yung kainan na hinahanap niya. Ito, ang daming kainan dito. Oh. Nahanap na rin sa wakas. Gutom na kami. Nasa dulo. Pero nasa third floor yung kainan. So ano, kita tayo? Yeah, let's go, let's go, let's go. So, ito yung pupuntahan namin. Going to third floor. Sabi ng kapatid ko, mura lang daw dito. Pack my guitar, I'm ready to go where the next adventure takes me. I don't know, from the streets of Manila to the lights of Tokyo, with a song in my heart and a smile to show. I play my guitar under the open sky with a little ukulele as the world goes by. Tambourines dancing, the maracas shake. Every road I travel, a memory I make. Oh, there's a whole wide world waiting for me. New faces, new places, new stories to see. So, tapos na tayo sa ating dinner. Yung kinain nating dinner, pang hanggang breakfast na yun, sobrang dami. So, babalik na tayo dun sa kabilang side ng Myeongdong kasi yung kinainan namin nandun sa kabilang dulo naman ng Myeongdong. Halos 1 kilometro yung nilakad namin mula dun sa main road na kung saan galing kami sa Myeongdong Station. Meron din palang ano dito, may Converse kung naghahanap kayo ng Converse. At another branch of Olive Young dito sa Myeongdong. Actually, sa totoo lang, kahit saan kang pumunta dito sa Seoul, sobrang daming Olive Young. Ganun kasikat yung Olive Young dahil ganun kadaming mga customer nila dito. Hindi lang mga lokal. At alam na, parang talagang alam internationally na basta Olive Young, maganda at legit. Ito na, papasok na tayo sa loob mismo ng Myeongdong Night Market. Tingnan nyo naman kung gaano kadami ang mga food stall dito. Traveling free around the whole world. Come and journey with me from country to country, wherever I roam. Everywhere I travel, the world feels like home. I'll sing in the sun, I'll dance in the rain. Make friends with strangers and see them again with a guitar in my Yung ABC Mart, hands and a song in my maraming mga soul. tindang sapatos doon. O ito yung masarap na egg bread. Pag nandito kayo sa Myeongdong o kasi dito, kahit man sa Seoul, huwag nyo kakalimutan pag nakakita kayo ng egg bread. Nako, tikman nyo. Perfect. The plain, mga accessories. Let's cross the sea. There's still 1,000 places left to see. Wherever the road may lead. Never ko pa ito nakita. First time ko ito nakita. Traveling free around the whole world, from sea to sea, from mountains and cities. Kaya isang magiging kalaban nyo lang dito kapag summer kayo pumunta dito sa Seoul is ang init talaga. Magpapawisan talaga kayo. Kaya ang perfect time para pumunta dito is during spring. Like March, April, May. Teka, bumaba tayo tapos aakyat tayo. Ano yun? Ayun. Kasi May. Bumaba kami sa underground. Tapos may aakyat din kami. Nagtataka ako. Ayun nga. Anyways, ang perfect time para pumunta dito kung ayaw niya sobrang lamig at sobrang init is during spring, during autumn. So, ang spring dito is from March, April, May, at
September, October, November. During spring, alam mo, para kami naglalaro dito. Bumaba kami ng underground, tapos umakyat kami, tapos tingnan yung nangyari. Bumaba na naman kami. Anyway, kung gusto niyo na makakita ng mga cherry blossom, yung perfect weather talaga na kahit na mag-iikot-ikot kayo dito sa Seoul, hindi kayo pagpapawisan dahil malamig na may sikat ng araw, perfect para sa inyo ang spring. Tapos kung gusto niyo naman yung dramatic yung dating fall, yung mga dahon lalagas. Tapos yung kulay ng environment is pula dahil naglalagas ng mga dahon. Perfect na puntahan dito is ang August, September, October, November dahil from summer nagiging malamig na siya. So, malamig na rin yung hangin. So, pero kung gusto nyo naman ng winter, gusto nyo maranasan yung freezing point, yung 0 degrees, negative 1, negative 2, abot ng negative 8, negative 11, tapos may snow. Yung gusto nyo makapal yung nyo, yung balot ng katawan nyo. Punta kayo dito ng December, January, and February. Pero pagdating ng January, sobrang peak na. Nasa peak na yung nasa peak yung temperature. Kaya you have to be ready for the winter season. So ito, akita naman kami. So, kita-kits mamaya. So alam mo na saan kami. Sumusunod lang ako sa kapatid ko dahil gustong bumili ng damit para sa baby niya. Pero ang ganda. Tingnan nyo. Places, new stories to see. I follow the music wherever it goes. With my guitar on my back and my heart on the road. I'm like a melody, traveling free around the whole world. Come and journey with me from country. So, wala kaming nabili. Walang nabili yung kapatid ko para sa baby niya dahil ang opening hour, magugulat kayo, dahil ang opening hour ng mga baby boutiques dito hanggang alas 5 ng umaga. Yung isang boutique na napagtanungan namin is alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga. Ang open daw ng store nila. Nagugulat kami. Tapos tinitingnan namin lahat ng mga boutique kasi magkakatabi sila eh. Tamang talagang 10 o'clock ng gabi open yung mga boutiques nila doon. So mga night market yung boutique na yun. Kasi parang hindi siya night market. So anyways, pag-iisipan ng kapatid ko kung babalik ulit sila dito ng hating gabi. Yung iba naman isang alas 5 na umaga yung store. So dahil pagod na kami lahat at basang-basa na kami sa pawis kasi nga pawis na kami. Uuwi na kami. So, see you tomorrow. Tomorrow nga pala yung last day namin. So, pinag-iisipan namin na pumunta ng Gangnam bukas para dun sa Starfield na library. Yung sikat na library sa TikTok. Pero, it depends kung kaya pa. See you! So, dahil malayo kami sa... 7611. Malayo kami sa metro at pagod na kami. Pinakamalapit na pwede namin sakyan is bus station. So pumunta kami sa bus station. So ganito ang itsura ng bus dito sa Seoul. Pakita ko sa inyo. Ganyan. So nandito kami ngayon sa bumaba sa bus station. At mag-aantay ulit kami ng panibagong bus papunta dun sa tinutuluyan namin. Mas mabilis sana kung naka-metro kami. Kaya lang, sobrang layo namin sa metro station. Kaya basta lang yung sinakyan namin. Maganda rin kami lahat. With my guitar on my back and my heart on the road. I'm like a melody, traveling free around the whole world. Come and journey with me from country to country, wherever I roam, everywhere I travel. Hello guys, good morning. This is our last day here in Seoul, South Korea. Nandito tayo sa Hongik University Station going to Incheon International Airport. So, mag-check-in na ako. Humiwalay na ako sa family ko dahil pupunta sila ng Gangnam. Separate kasi yung airline na sasakyan ko eh. Si Jeju Air ako, sila Cebu pa.
Ang flight ko is mamaya alas 7. So, anong oras na ba ngayon? 10 minutes before 1 o'clock na ng hapon. So, umiwalay na ako sa kanila dahil may pupuntahan pa sila sa Gangnam. Sayang kasi hindi namin napuntahan yung sikat na library dun sa Gangnam, which is the Starfield Library. Sikat yun sa TikTok eh. Sila, si Bupak silang lahat. Mamaya pang alas 2 ata ng madaling araw ang flight nila. So, we are going to Incheon International Airport. So, madali lang naman. Madali lang kapag gagamit ka ng nila, metro. So, ayan, to Airport Railroad. Hello guys. May nangyari kanina. Paano ko magsisimula? Nakakatawa kasi na nakakainis, nakaka-stress. Ang pagkakaalam ko, ang check-out namin is tomorrow pa ng 11 a.m. So, kagabi nagpaplano kami na pumunta muna ng Gangnam. Yung kapatid ko saka yung anak niya sumali sa Taekwondo ay pupunta dapat ng Gangnam. Pero may sarili silang lakad, silang dalawa sa Gangnam. May pupuntahan sila doon. Tapos ako naman, tapos yung sister-in-law ko, tapos si mama, pupunta naman sa Starfield Library. Ngayon. Tapos, blessing in disguise, tinatamad akong umalis. As in, sabi ko, dito na lang ako sa bahay, mag-stay. So, hindi kami aalis. Kapatid ko na lang aalis. So, 11 o'clock in punto, kapatid ko naliligo na. Tapos may kumatok. Tapos, yung maglilinis ng bahay yung kumakatok. Tapos sabi, di kami nagkakaintindihan. So, naglagay ako ng translator. Nagta-translator kami. And then, ang nangyari, nalaman ko sa kanya na check-out pala namin ngayon. So, bigla akong nagulat. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Check-out pala namin ngayon. Ang pagkakaalam ko, bukas pa yung check-out namin. So, nung nalaman namin check-out, shucks, hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi, although nakaimbake na kami, pero ang kalat pa rin ang kalat pa ng bahay. So, kinausap namin yung naglilinis na baka pwede kami extend ng another 2 hours just to pack our things, sabi ko. So, pinakausap niya ako dun sa may-ari mismo ng unit. So, binigyan kami ng 2 hours, pero nagbayad kami ng 30,000 Korean won. Ayun, nagmamadali lahat. Buti na lang talaga, kagabi, nag-start na kami mag-impake. As in, naplansyado na lahat. At buti na lang talaga, hindi kami natuloy at yung kapatid ko nandito pa rin sa bahay. At kung nakaalis na yun, papuntang Gangnam, wala na. Buliliaso lahat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. So ayun, nagmamadali kaming mag-ayos, maglinis ang bahay. Siguro mga 12:30, nakapag-checkout na kami, nakaalis na kami. Self-checkout lang naman yun eh. So anyways, sila ngayon, nag-rent na lang sila ng locker luggage para iwan nila doon yung mga luggage nila para makapunta sila ng Gangnam na walang bitbit ng mga maleta. Buti na lang, mura lang yung luggage. Nasa 3,000 for the first 3 hours, then 1,000 for the succeeding hours. Pwede na, mura lang. Parang, magkano ba ang 3,000? Check natin. So, ang 3,000 is nasa 120 pesos. Pwede na ako, diba? 3 locker ang kinuha namin. Ako yung nagbayad kay mama. Anyways, so andun na sila sa Gangnam, papuntang Gangnam Station. Ako naman, nandito ako ngayon, papuntang Incheon International Airport. Ayan. Kung dito tayo sa kaliwa, yan, itong araw na kaliwa, papunta to ng Seoul Station. Ako naman, pupunta ako ng Incheon International Airport dito sa kanan. So, sumaglit lang ako, tumambay lang ako dito saglit kasi nagugutom ako. Breakfast lang kasi kinain namin. So, kumala ako ng crunchy chocolate saka may inom para may laman naman yung siyang ko. Kita-kits lang tayo sa airport. Hello guys. So, andito na tayo, nag-aantay na tayo ng train papuntang Incheon International Airport. Pakita ko sa inyo. Yan, dito na tayo. So, ang sinakyan natin is RX All-Stop. Kasi mas mura lang yun. So, ibig sabihin from here, lahat ng station, magsa-stop siya. Pero kapag RX Express ang kukunin nyo, mas mahal yun. Times 2 the price of the All-Stop. So, from here
I think walang express from here sa sa Hongik University Station kasi ang express is from Seoul, dire-diretso na yan, going to Incheon. So ang Seoul is sa kabila pa yun. So all stop tong sinakyan natin, mas mura to. So ang biyahe dito is less than 1 hour. Pero kung from Incheon to Seoul Station ka, yun yung magkabilang dulo. Ang biyahe mo is 1 hour. So nandito tayo sa alam ko 2 or 3 station after the Seoul Station. So less than 1 hour, nandun na tayo sa Incheon International Airport. So, ayun. Ang sasakyan natin is Jeju Air. Nag-get ako ng 10 kilos sa baggage ko kasi ang sa Jeju is 15 kilos lang yung binibigay nila. So, nag-get ako ng 10 kilos. So, nagbayad ako ng I think 3 to 5,000. Nasa 3 to 5,000 yung 10 kilos. Anyway, I'm excited going to Manila, going to Philippines, pero ang disadvantage nito, may bagyo ngayon, super typhoon ngayon sa Manila. So, di ko alam kung madedelay ba or madedelay ng ilang oras or pagdating doon, bumabagyo. Oh my God. Magsistay lang tayo ng 5 days. So, tomorrow, 9. Kasi ang dating natin, ang flight ko is alas 7 ng gabi. Ang dating ko doon is alas 10 na ng gabi. So, 5 days ako doon, 9, 10, 11, 12. 13 ng ating gabi is flight ko naman. So, sana ma-enjoy ko 5 days remaining ko sa 5 days na stay ko sa Manila. Bitin, pero okay na rin. So, see you later! Hello guys! We just arrived here in Terminal 1 in Incheon. So, hahanapin ko muna kung saan ako pupunta. Kasi hindi ko rin alam. Saka meron nga palang may libre nga palang weighing ng luggage. Sobra ko ng 1.6. 25 kilos na luggage ko, nung tinimbang ko, 26.4. Sana tanggapin. Sobra ako. 25 kilos lang ang luggage ko, pero nung tinimbang ko, kasi pagpasok dito sa Terminal 1, may weighing scale. Ang lumabas, 26.4. Sana tanggapin sa Jeju Air. Tapos itong hand luggage ko, sobra rin ako kasi 7 kilos lang. 8.6 ata. Ay, kinakabahan ako. Pero check natin mamaya kung anong pwede natin gawin. So, andito tayo sa Wokalator. Nagtanong na tayo dun sa volunteer. Akit daw ako sa counter 11 tayo. Akit daw ako ng elevator, counter 11. Ayun, dito na tayo sa upper floor. Sabi sa akin kanina is punta ako ng counter 11. Sana may timbangan ulit dito. Hindi talaga ako mapalagay din sa timbang ko na self-check-in, counter 11. So, ayan. Ito ang itsura ng Terminal 1. So, nandito tayo sa JK. Punta daw tayo. So, punta na muna ako doon. May nakita ako na ayos niya yung kanyang luggage. Mukhang sobra siya. Ay, kinakabahan ako. So, chinek ko, doon tayo sa counter L13 to L37 for Jeju Air going to Manila. See you soon, Manila! Eto, merong self-check-in. Try natin mag-self-check-in kasi hindi ako mapag-check-in sa app saka sa online eh. Guys, tinanggap yung aking excess baggage na 1.6 kilos sa counter. So, nawala yung kaba ko. Pero itong hand luggage ko is hindi na pinatimbang sa akin. Okay na daw. So, dineclare ko yung aking power bank kasi mukhang need siya talagang i-declare. Tapos, hindi ko siya magagamit sa loob. Kahit na sa boarding area, hindi ko siya pwedeng gamitin kasi siniliado nila. Nakasil na siya. So, pakita ko sa inyo. Siliado na. Nakasil na siya.
So, pumunta muna ako sa charging station bago ako pumasok. Kasi maaga pa naman. Meron pa akong 2:30, 3:30, 4:30, 5:30. Meron pa akong 3.5 hours bago pumunta ng boarding. So, I still have enough time para mag-charge. Dito ako sa charging station. Ipo-full ko muna yung battery ng aking cellphone. Kasi baka mamaya hindi ko siya magamit. Hindi ko rin alam kung baka punuan din yung charging station dun sa loob. So, dito na muna ako. Mag-charge muna ako. Andito ako ngayon sa Gate 28. Katatapos ko lang mag-tax refund. Sa mga Pinoy na first time na pupunta dito sa Korea, make sure lahat ng mga resibo nyo ipunin nyo, especially kapag bibili kayo ng mga products sa Olive Young o kaya bibili kayo ng mga iba't ibang mga product, you have to make sure na naipon nyo lahat ng mga resibo nyo para ma-refund nyo yung mga tax dun sa pinamili nyo. Andito lang siya sa Gate 28. Ito, Gate 28, yan, tax refund. Madali lang naman yung proseso. Pipila lang kayo, pakita nyo lang, ibigay nyo lang lahat ng mga resibo, saka ibigay nyo lang yung inyong passport. Then, sa Olive Young kasi, ang alam ko is automatic siyang papasok dun sa card na ginamit nyo. Kaya kung credit card o kaya debit card, lahat ng mga tax refund na makuha nyo doon, automatic siyang babalik din sa card nyo. Tapos yung mga cash na ginamit nyo, kung cash ang pinambayad nyo, ibibigay sa inyo yung tax refund, yung pera. Mamimili lang kayo kung Japanese na pera. Hindi ko kasi alam kung ano yung pera ng Japanese or Korean won o kaya US dollar. Euro sana pipili ito, kaya lang kasi walang euro. So, ang pinili ko is yung US dollar. So, binigay sa akin yung cash. So, ganun lang siya kadali, kasimple. Kaya, hindi mo dapat kalimutan at huwag niyong itapon yung mga resibo na mga mo pinamili nyo, I mean. Sige, bye! Guys, kanina pa ako naglalakad dito sa airport. Ang gate ko kasi is gate 11. From immigration kasi, lumabas ako sa gate 40 plus. So, kanina pa ako lakad na lakad. Ang haba ng nilalakaran ko. Sobrang laki ng Terminal 1 dito sa Incheon. Tingnan nyo naman to. Kawawa kayo kapag nandun kayo sa gate 291. Tapos ang labas nyo sa immigration is gate 1. Diba habang lalakarin nyo. Kaya good luck sa lakaran na to. Sobrang haba nung Incheon Airport. So, dito na tayo sa gate 11. Malapit na. Kita ko na ang gate 11. Ayun ang gate 11. So, meron pa tayong mahabang oras. Mag-alas 4 na. 6 o'clock ang boarding time. So, meron pa tayong 2 oras para mag-charge ng cellphone. Here is gate 11. Here, 7:05 ang ating departure. Going to Manila. So, dito muna tayo. Stay. Hanap tayo ng upuan na may charging station. And Jeju Air nga pala ang ating sasakyan. So ganito yung aeroplano sasakyan natin. Oh, may KFC, hindi tayo magugutom habang nag-aantay. Tapos may Kentucky Fried Chicken din. Sige, hanap muna ako ng place, pero dahil konti pa lang naman yung mga pasahero, punta muna tayo ng toilet para hindi na tayo aalis mamaya sa kinaupuan natin. In our boarding now. So, punta na kami sa Jeju Air. Start ng boarding. So, any moment, 10 o'clock na itong gabi, dating namin sa Pinas. Sana hindi bumabagyo kasi ang balita may bagyo. Ito yung aeroplano. First time akong sasakay ng Jeju Air. Sana maganda yung service. We are here now. Nakaboard na tayo sa Jeju Airline. Ito ang tsura ng airline. Sometimes the road gets rough, but I won't stop. I'll keep climbing higher right to the top. With every new day, I find my way, making memories that will never